Magandang hapon sa inyong lahat. Unang-una, nais ko pong batiin ang lahat ng mga nanay po na nandito sa hapon na ito. And siyempre, dahil ako ang nakatayo dito, babatiin ko muna ang nanay ko. Happy Mother's Day, Mama. At saka, saan ang aking misis? Binabantayan yung anak ko. No? Happy Mother's Day in behalf of my son. So, binabati po natin ang lahat ng ating mga nanay sa araw na ito. Dahil talaga kung hindi kayo ginamit ng Panginoong Diyos, ay wala po ang inyong magiging lingkod dito. Okay, tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaralan. Isang hapong umuulan. Umulan pala rito. Sobrang lakas kasi galing ho ako sa Maynila, wala hong ulan doon. Dito, 2 beses pa raw umulan. Pero kahit umulan, mainit pa rin, no? Pinapawisan ako. Pasensya na kayo kung nagmamantika ako. Ating pinamagatan ng ating pag-aaralan sa hapon na ito, pagtitiwala at pagsunod. Pagtitiwala at pagsunod. Kukuhunin po natin ito sa Mateo 10:27 hanggang 31. Matthew 10, verse 27 hanggang 31. Nais ko po ba kayong imbitahan lahat tumayo? Atin pong basahin ang mga pag-aaralan nating bersikulo sa hapon na ito. Ako'y bumabasa sa bersyon ng Revised na Magandang Balita. Matthew 10, verse 27 hanggang 31. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong ko sa inyo, inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katatakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Tayo po ay magdasal. Diyos Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Hawak po ninyo ang lahat, alam po ninyo ang lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat sa pag-iingat po ninyo sa amin sa araw na ito at itong nakaraang linggo. Aming dasalin, Panginoon, sa pagsamba namin sa hapon na ito. Buksan po ninyo muli ang aming mata, isipan at puso ng aming maintindihan, maisabuhay at maibahagi ang inyong banal na salita. Gabayan po ninyo ako, Panginoon, naway ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Hahatiin po natin sa 3 bahagi muli ang pag-aaralan natin sa hapon na ito. Sa unang bahagi, ang matinding kautusan, verse 27. Ang ikalawang bahagi, ang nararapat na katakutan, verse 28. At ang ikatlong bahagi ay ang kakaibhang kahalagahan, verse 29 hanggang 31. Mga kapatid, itong mga nakaraang linggo, atin pong napag-aralan at nakita ang pagpili at pagtawag ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga napiling disipulo na ipapadala niya para sa isang kakaibang ministeryo. Itinuro niya sa kanila kung ano ang mga nararapat na gagawin nila. At isinalarawan niya ang matinding mga haharapin nila na para silang mga tupa sa gitna ng mga lobo, na ang tanging hangarin ng mga lobo ay pahirapan sila o dili kaya patayin talaga sila.
Aking ngang pinagninilay-nilayan itong mga bersikulong ito, itong mga nakaraang araw at mga nakaraang linggo. Pagkatapos kayang itinuro ang mga katotohanan dito sa mga disipulo ng Panginoong Hesukristo, ano kaya ang mga iniisip ng mga disipulong ito, ng mga apostol na ito? Malaki ang posibilidad na ang mga apostol na ito ay malalim na napaisip. Ukol sa mga gagawin nila, ukol sa mga daranasin nila, at ukol sa mga haharapin nila. Mga kapatid, sa araw na ito, ating matututunan na ang tunay na Kristiyano ay tapat na nagtitiwala at sumusunod sa mga utos ng ating makapangyarihang Diyos. Muli, ang mga tunay na Kristiyano ay tapat na nagtitiwala at sumusunod sa mga utos ng ating makapangyarihang Diyos. Kung titingnan nyo ang ating pamagat, pagtitiwala at pagsunod. Ano sa English yon? Trust and obey. Atin nang umpisahan ang ating pag-aaralan. Verse 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ipagsigawan sa lansangan. Okay. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. Una po muna nating tingnan at pag-aralan kung ano po ang tinutukoy dito ng kanyang sinabi, ang sinasabi ko sa inyo sa dilim. Pause muna po tayo doon. Ano ho ang ibig sabihin kaya na ito? Sa isang anggulo, maaari nating tingnan ito sa perspektibo ng tao na ang tinuturo ng Panginoong Hesukristo ay isang sikreto. Dahil nga ang sinasabi dito ay ukol sa mga sinasabi niya sa dilim sa kanila. Di po ba't parang tayong tao na kung meron kang sikretong sasabihin sa isang tao, sa kaibigan mo, ay nais mo na walang makakakita sa inyo at walang makaririnig sa inyo. Kaya't hahanap ka talaga ng lugar na nababagay dito. Maaaring pumasok ka sa isang kwarto o pupunta ka sa isang sulok o sa isang kanto. Ito po yung isang anggulo na sinasabi dito. Ang mga sinasabi at itinuturo ng Panginoong Hesukristo na ginagawa sa dilim ng palihim sa kanyang mga disipulo. Ngunit, ang isa din pong anggulo na ang mga itinuturong ito ay di talaga intensyon na maging sikreto. Ngunit, ginagawa din ito sa dilim at palihim. Bakit? Para maging personal, para maging espesyal ang pagtuturo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad. Kaya't ang intensyon ng pagtuturo niya sa dilim sa kanila ay hindi dahil lamang na ito ay isang sekreto para maitago, ngunit para ang mga kanyang ituturo sa kanila ay maging personal at espesyal. At makikita nga natin ang ebidensya nito na ito talaga ay di intensyon na maging isang sikreto para sa kanyang mga disipulo. Tingnan po ninyo ito. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. Nakita po ninyo iyon, ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo ay di sa intensyong sekreto para maging eksklusibo, dahil sinabi nga ng Panginoong Hesus na kung ano ang itinuro niya sa kanila ng personal sa dilim, ay kanilang uulitin sa liwanag. Nakita po ba ninyo yon? Kung talagang sikreto ito, hindi sasabihin ng Panginoong Hesus na ulitin nila ito sa liwanag. The apostles, they were commanded that what they surely learned personally should be proclaimed publicly. Ang mga itinuro sa kanila sa dilim, uulitin nila sa liwanag. Tingnan pa po ninyo ang isa pang tinuturo dito ng Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag.
at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Ang ibinubulong sa inyo. Muling ipinapakita dito na ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo na ang kanilang sinasabi sa kanila sa dilim at ang ibinubulong sa kanila ay nagsasaad ng isang pribilehiyong espesyal. Dahil kung baga, ito ay one-on-one. Ano ho ang konteksto nito? May nakagawian po kasi noon ng panahon ng mga Hudyo at Pariseo na ang mga guro at rabay na kung magtuturo sila ay may taga-interpret sila. Kadalasan, ang mga nag-i-interpret para sa mga guro, para sa mga rabay, ay yung mga tinitrain nila, yung mga apprentice nila. Ganito ho kasi ang konteksto ng panahon ng mga Hudyo. Ang mga Pariseo noon, ang mga Hudyo noon, hindi na nakakaintindi ang mga Hudyo ng salitang Hebreo. Okay. Ang nakakaintindi na lang ay ang mga guro, ang mga skriba at ang mga Pariseo. Sila na lang ang nakakaintindi ng salitang Hebreo. Yung mga ordinaryong Hudyo, ang naiintindihan na nila ay ano? Halong Hebreo pero kadalasan Aramaic. Kuhahunin niyo yun? Nakasulat ang lumang tipan natin at ang kanilang Biblia noon sa salitang Hebreo. Kaya kailangan pag magtuturo ang isang guro, ang isang rabay, babasahin sa salitang Hebreo at ibubulong ang turo sa taga-interpret sa mga tao. Ito ay ibubulong at ituturo ng guro, sasabihin ang doktrina sa tenga ng interpreter sa salitang Hebreo, at ang salitang Hebreo ay iinterpretin naman sa salitang maiintindihan ng publiko, sa salitang Aramaic. Sisiguraduhin dapat ng taga-interpret ng guro na sa pag-i-interpret niya ay maririnig ito ng lahat ng tao. At dapat sisiguraduhin din naman ng mag-i-interpret at magsasalita na kung ano lamang ang sinabi at ibinulong ng guro ay siya rin lamang din ang sasabihin ng tagapagsalita ng guro. Kaya't kung inyo pong muling titingnan ang ating bersikulong ating pinag-aaralan, ito mga kapatid ay nagsasaad ng isang pribilehiyong espesyal na matatanggap ng isang disipulo. Dahil ang turo at katotohanan ay mismong ibinubulong sa kanya. Isa pa pong katotohanan ang inyong makikita po dito. Di lang po ito nagpapakita ng isang pribilehiyong espesyal, ngunit ito din ay nagsasaad ng pagtanggap ng katuroang sobrang personal. Mantakin po ninyo, one-on-one na, ibinubulong pa. Hindi lang espesyal, ngunit ito ay personal. Dahil ang konteksto mo nito noon, sa mismong tenga nila, ibinubulong para sa panahon natin ngayon, kapag may isang sikreto ka, di ba? Ano ang ginagawa mo? Di ba't madalas kung sasabihin mo ang sikreto mo, ay pabulong mong sinasabi ito? Minsan nga, nakakainis, no? Pag may ibinulong yung kaibigan mo sa isang kaibigan mo na isang sikreto, ikaw rin nais mong malaman kung ano ang binulong ng kaibigan mo. Ang pabulong na pagsabi na ito ay nagsasaad na kung sino ang makaririnig nito, sino man ang makakaalam nito, ang impormasyon na ito ay para sa kanya. Dahil ito ay isang personal na turo para lamang sa kanya. Muli, ito po ang tinutukoy dito, ang pagtuturong espesyal, ang pagtuturong personal. Ito po ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo. Okay, matapos sabihin ang mga itinuturo sa atin, ano nga po ang utos muli sa kanila? Kapag nakuha na nila at natutunan na nila ang sinabi sa kanila, ang itinuro sa kanila, ito ay kanilang ipagsisigawan sa lansangan. Mga kapatid, ang lahat na personal niyang itinuro sa kanila ay hindi para itago nila,
ngunit para ipamalita at ikalat nila. Nung mga panahong iyon, ito ho ang konteksto. Ang mga bahay ho kasi nila noon, hindi katulad na ng mga bubugan natin ngayon. Na pag umakyat ka sa bubungan mo, pag hindi ka nag-ingat, malaki ang posibilidad na gugulong ka dahil ang bubungan mo pag ganon. Nung panahon ng mga Hudyo, sa panahon ng Panginoong Hesukristo, patag yung taas ng mga bahay nila. Ito ho ang konteksto. Kung may gusto kang ipamalita sa ibang tao, ang gagawin mo ay aakyat ka sa taas ng bahay mo. Tatayo ka sa dulo ng bubungan mo at isisigaw mo ang nais mong ipamalita sa ibang tao. At alam niyo, makikita pa rin natin ito sa panahon natin ngayon, yung kontekstong ganito. Yung mga rabay din noon, mayroon silang nakagawian, mayroon silang parang isang malaking tore, na aakyat sila sa taas at ipamamalita nila sa lahat ng tao kung ano man ang gusto nilang sabihin. Sa panahon natin ito ngayon, makikita pa rin ninyo ito sa mga Muslim. Di ho ba sa taas ng kanilang mga pinagsasambahan, may mga ano na ngayon? Speaker. At hindi na tao ang umaakyat doon. Piniplay na lang nila yung announcement nila. Ito ho ang konteksto ng ating pinag-aaralan sa bersikulo na ito. Ang tanong, paano naman po natin ito maisa sa buhay? Paano tayo tuturuan kaya sa kadiliman? Paano naman tayo kaya bubulungan? Naisip ho ba ninyo iyon? Ganun ba? Pag uwi ninyo, makikinig kayo at may bubulong sa inyo? Kailangan mo bang pumunta sa dilim para iyong malaman kung ano ang gustong sabihin ng Panginoong Diyos sa iyo? Mga kapatid, walang iba kundi sa ating personal na pag-aaral ng banal na kasulatan. Sa ating sariling pagbubulay-bulay, sa ating sariling quiet time. Nagka-quiet time ho ba kayo? Doon sa mga ka-Bible study ko, lagi kong tatanungin, kamusta na yung quiet time mo? Laging sasabihin nila, alam mo, sobrang quiet. Kayo, kamusta ang quiet time ninyo? Paano ba kayo mag-quiet time? Quiet time ba talaga? Baka naman sa sobrang quiet time, no? Ang naririnig mo ay ang hilik mo. Pag nagka-quiet time po ba kayo, pag nagbubulay-bulay kayo, ano ginagawa nyo? Di ba madalas pupunta ka sa isang kanto o uupo ka sa maliit na lamesa mo? Yung iba pa nga, nag-aaral ng salita ng Diyos sa loob ng banyo para siguradong walang gugulo sa pag-aaral nila. Ito ho ang aplikasyon ng pagsasabuhay nito para sa atin. We must really set aside a very quiet time with God. Dahil sa pag-aaral ng salita ng Diyos, doon natin malalaman ng espesyal, ibibigay ng personal ang mga mensahe niya sa atin. Muli ko pong uulitin, ang isa po pong matinding turo dito na makikita ninyo na kung ano lamang ang itinuro sa inyo ay siya din lamang ang sasabihin ninyo. Walang dagdag, walang bawas. Nakuha ho ninyo yon? Kasi ho, ang konteksto no ng mga Hudyo, pag ang rabbi o ang guro ay nagbulong sa tenga ng tagapagsalita ng guro at iba ang sinabi ng taga-interpret ng guro, ay lagot po yung taga-interpret na iyon. Ganon din ho tayo. Hindi ho natin maaaring baguhin, hindi na natin maaaring tanggalan o dagdagan ang salita ng Diyos. Kung ano ho ang ating natutunan, ay siya rin lamang ang ating ibabalita sa lahat ng tao. Ito ho ang unang prinsipyo. Ang mga tunay na Kristiyano ay tapat na itinuturo ang banal na kasulatan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang mga tunay na Kristiyano ay tapat na itinuturo ang banal na kasulatan ng Diyos Amang makapangyarihan. Mga kapatid, gaano ka katapat sa pag-aaral at pakikinig sa mga itinuturo sa iyo ng Panginoong Diyos? Uulitin ko ho, gaano ka katapat
sa pag-aaral at pakikinig sa mga itinuturo sa iyo ng Panginoong Diyos. Pag nagsasamba po pa ba tayo dito? Talaga bang nakikinig tayo? O bukas lang ang mata mo pero tulog ang iyong puso? Diba? Sabi nga ni Pastor EJ, hindi, wag na lang. Talaga ho ba pag nandito tayo, talagang nandito tayo, nakaupo tayo, nakikinig tayo at isinasa puso ang tinuturo sa atin? Ikalawa, gaano tayo katapat sa pag-aaral natin? Uulitin ko po palagi ito sa inyo. Talaga ba kayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos? Pag inimbitahan kayo dun sa mga breakout groups pagkatapos nito, sumasama ba kayo? Kamusta ang quiet time ninyo? Kamusta ang pagbubulay-bulay ninyo? Tapat ba talaga kayo? O dun sa mga nag-aaral naman o nagbabasa o nagka-quiet time, ganito ba tayo? Sa umaga, para lang matapos mo ang babasahin mo, para makakota ka na sa araw na mo, babasahin mo lang, dasal ka, tayo ka na. Ganon po ba tayo? Yun ho naman ang delikado sa ating mga Kristiyano. Minsan nagiging itong isang dekahong gawain sa araw natin. Susunod na tanong, ano naman ang ginagawa mo sa natututunan mo? Ano ang ginagawa mo sa mga natututunan mo? Ito ba ay sinisikreto mo? O ito ay ipinamamalita mo? Ito ba ay itinuturo mo? Ano ang maaaring ipagdasal natin upang tunay tayong maging tapat sa aral niya at turo niya na dapat nating ipamalita? Ano ang maaaring ipagdasal natin upang tayo ay maging tapat sa aral niya at sa mga turo niya na dapat nating ipamalita? Dahil ang tunay na Kristiyano ay nagtitiwala at sumusunod sa mga utos ng ating makapangyarihang Diyos. Ikalawang bahagi, ang nararapat na katakutan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Matapos ituro ng Panginoong Hesukristo kung ano ang nararapat na gagawin nila sa mga itinuturo ng personal sa kanila, sila naman ay pinapaalalahanan at inuutusan, huwag ninyong kakatakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Isang matinding katotohanan ang itinuturo dito ng Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan ng tamang perspektibo ng isang tunay na Kristiyano. Ang katotohanan ng tamang pananaw ng isang tunay na Kristiyano. Ang perspektibo na kung paano dapat mag-isip ang isang tunay na Kristiyano. Malinaw na itinuturo at inuutos ng Panginoong Hesus na huwag ninyong kakatakutan ang mga pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Kung inyo nga pong aalalahanin ang mga unang bersikulo bago po nito, sila po ay tinuruan ng isang pagsasalarawan na kapag ipinadala na sila, kapag humayo na sila, para sila mga tupa sa gitna ng mga mababangis na lobo. Sila ay uusigin, sila ay kukutyain ng mga relihiyoso, sila ay kukutyain ng mga taong gobyerno at maging mga sariling pamilya nila ay uusigin sila. Tiyak ang unang muling papasok sa mga isip po nila matapos silang utusan na ang mga tinurong personal sa kanila ay kinakailangang ibalita nila, iisipin nila ang pagkatakot at matinding pag-aalala. Dahil nga sa siguradong pisikal na paghihirap at pag-uusig na haharapin nila. Kaya't muling itinuro ng Panginoong Hesukristo na huwag nilang katatakutan ang mga ito. Sino po ba ang mga tinutukoy ng Panginoong Hesukristo sa bersikulo na ito? Na sinasabi niyang huwag kakatakutan. Mga kapatid, walang iba kundi ang mortal na tao.
Alam po nila na darating ang mga pagkakataon na kapag ituturo na nila ito, ay matatakot sila ibahagi ito sa ibang tao. Bakit kamo? Maaalala nila ang mga nagiging reaksyon ng karamihan sa tao. Maaalala din nila ang mga unang itinuro ng Panginoong Hesukristo na sila ay uusigin, na sila ay hahamakin. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesus na huwag sila matatakot sa mga ito. Huwag ninyong katatakutan ang pumapatay ng katawan. Di ba ganito po tayo, mga kapatiran? Pagdating sa pagbabalita ng salita ng Diyos, unang-unang pumapasok sa ating isipan ay kung hindi takot ay hiya. Di ba? Hirap na hirap tayo pagdating sa ganitong anggulo. Kaya nga ang mga Kristiyano mahilig sa Bible study. Bakit? Kasi pag Bible study, ang mga nandoon, hopefully puro Christian. Kaso, pag pinadala mo na sa labas para ibalita ang salita ng Diyos, doon ang mga tao ngayon medyo kinakabahan. Sabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong kakatakutan ang pumapatay ng katawan, dahil hindi naman sila kayang pumatay ng kaluluwa. Itinuturo dito ng Panginoong Hesukristo na ito dapat ang tamang perspektibo at pananaw ng isang tunay na Kristiyano. Ang perspektibong itinuturo po dito ay hindi temporal, ngunit pang-eternal. A true Christian focuses on what is eternal, not on what is temporal. Naintindihan ho natin yon. Sa bersikulo na to, sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus kung ano dapat ang aalalahanin natin. Huwag natin alalahanin ay yung pansamantalang paghihirap natin. Kung inyong ibinabahagi ang salita ng Diyos sa inyong mga mahal sa buhay, oo, madalas uusigin ka, oo, madalas pagtatawanan ka. Ngunit ang tingin mo dapat sa kanila ay ano? Kung hindi nila malaman ito, malaki ang posibilidad sila ay mapupunta sa impyerno. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Itinuturo dito ng Panginoong Hesus na kung takot ang gagawin nilang basihan ng kanilang mga desisyon, hindi ba't karapat-dapat lang na ang kanilang katatakutan ay yung may kayang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Muli, ang itinuturo dito ng Panginoong Hesukristo, ang tamang perspektibo, ang tamang pananaw ng isang tunay na Kristiyano, na dapat nating katakutan ay ang Diyos na makapangyarihan. Dahil tanging ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan pumatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Nung aking ngang pinag-aaralan ito, no, sabi ko nga dito, in English, di ba ito fear? Di ba? Fear. Pag tiningnan nyo ito, parang hindi tama ang dating na fear ang motivation natin to turn to God. Naintindihan mo natin yon? Parang hindi tama ang dating na kaya ako pupunta sa Diyos dahil takot ako sa Diyos. Nang aking itong pinag-aaralan mabuti, no, ganito tayo kasama. Ano ibig kong sabihin? God uses even fear because we are so sinful. Alam mo yun ninyo yun? Hindi na sapat sa atin na gamitin niya ang salitang pag-ibig, ang love. Because of our sinfulness, dahil sobrang bulag na tayo, God has to even use fear so that we will turn to Him. Naintindihan mo natin yon? Ngunit dapat, di ba, kung takot ka na, lalayo ka na. Di ba, may mga tao na pagtakot sa dilim, hindi pupunta sa dilim. Ngunit tayong makasalanang tao, ang isang ebidensya ng ating pagiging makasalanan, not even fear, will turn us to God. Only by His grace that true followers are turning to Christ. Hindi sapat ang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos para sa mga Kristiyano, para maging motibo para sa atin tao sumunod sa Panginoong Diyos. Ngunit kailangan pa gamitin ang salitang katatakutan.
Ang sinasabi nga ho dito sa turo na ito, ang Diyos ang may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. What does that mean? Marami po ang magtuturo at pakinggan po ninyo mabuti ito na kapag namatay na ang isang tao, kapag namatay na ang isang taong wala sa Panginoong Hesukristo, sinasabi nila na tapos na po. Itinuturo nila ang kaparusahan parang ganito. Pag namatay ka na raw, ang kaparusahan ng wala sa Panginoong Hesukristo ay parang mauubos ka lamang na parang abo. Nakuha po ninyo yun? Ang impyerno daw, tinuturo nila, pag nasa impyerno ka, masusunog ka, mauubos ka. Sa English, ang tinatawag doon ay mga annihilationist. Hindi ho ganoon ang itinuturo ng salita ng Diyos. Maling-mali po ang turo na iyan. Ang isinasaad po ng pagpupuksa dito ng kaluluwa sa impyerno ay ano? Nagsasalarawan ng kamatayang walang hanggan. Kumbaga, tuloy-tuloy kang nahihirapan dahil sa kamatayan mong walang hanggan. That is how God communicates to us the gravity and severity of hell. Sa impyerno, parang kang araw-araw namamatay. Hindi ko alam kung gaano talaga katindi ang pagsasalarawan na ito. Ang konteksto ho kasi nito, sa labas ng Jerusalem, may tinatawag na lugar na tinatapunan ng mga basura. Okay? Yung tapunan ng basura na yon, na tinatawag na Gehenna, hindi namamatay ang apoy. Kasi sa sobrang daming basura, minsan doon itinatapon pati yung mga patay nilang mga hayop. Hindi lang ako sigurado kung minsan kung pati patay na tao. Pero doon sa Gehenna, sa labas ng Jerusalem, yung apoy hindi nauubos. Dire-diretso po yun. Ang matindi doon sa Gehenna, sa halabas ng Jerusalem, magugulat kayo kahit napakainit sa Gehenna na yon, may mga uod na nabubuhay. Yung mga uod na yon, kumakain ng basura sa gitna ng apoy. Ito ho yung konteksto na sinasabi dito. Mga kapatid, totoo ang impyerno. Kung hindi totoo ang impyerno, ay tumayo na tayo at umuwi na tayo kasi baliwala lahat ang turo na ito. Baliwala ang pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, ito po ang prinsipyo. Ang mga tunay na Kristiyano ay banal na kinatatakutan ang Diyos Amang makapangyarihan. Uulitin ko po. Ang mga tunay na Kristiyano ay banal na kinatatakutan ang Diyos Amang makapangyarihan. Sa English ito, reverential fear. Wala ho kasi ako makuhang eksaktong salita for reverential fear. Aking tatanungin ngayon, sino ngayon ang mas kinatatakutan mo? Sino ang mas kinatatakutan mo? Ano ba ang mga dahilan ngayon ng pagkatakot mo? Ano ang mga dahilan ng pagkatakot mo? Kaya hindi mo maibalita sa ibang tao ang ebanghelyo. Kinatatakutan mo ba na masisira ang reputasyon mo sa ibang tao kapag ikaw ay nagbahagi sa kanila ng ebanghelyo ng magandang balita? Di ho ba? Minsan ito ang isang kinatatakot natin. Na pag ibinalita mo na sa kanila ang Panginoong Hesus, ay nahihiya ka na dahil nag-iiba na ang tingin nila. Sabi nga ng mga youth kahapon, ganun din sila. Tinatawag sila ng mga kaibigan nila na banal. Now, sobra ka ng banal ha. Ganun ba din tayo? Natatakot tayo na mawawala ang mga kaibigan mo? Ito pa. Kinatatakutan mo ba? Nakakaunti pa ang alam mo. Kaya ito ang nagiging dahilan mo sa hindi paghayo. Kinatatakutan mo ba? Di ba? Ito rin ang isa sa mga dahilan. Kasi wala ako masyadong alam pa. Ang next na tanong natin dyan, ano ginagawa natin para madagdagan ang alam natin?
Ano ang nagiging resulta ng pagkatakot mo? Ano ang nagiging resulta ng mga pagkatakot mo? Ito ang nakalulungkot na resulta na makikita ninyo. Dahil sa sobrang pagkatakot mo, nangamatay na ang ibang kilala mo, nangamatay na ang ibang kamag-anak mo, na hindi na nakilala ang Panginoong Hesukristo. Naintindihan ho ba natin ang bigat ng turo na ito? Mga kapatid, ang mga tunay na Kristiyano ay nagtitiwala at sumusunod sa mga utos ng ating makapangyarihang Diyos. Ikatlong bahagi po, ang kakaibahang kahalagahan. Verse 29, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng Diyos Ama, ng inyong Ama. Matapos silang paalalahanan at turuan ng isang matinding katotohanan, kung sino ba talaga dapat ang nararapat nilang katatakutan. Sila naman ngayon ay papaliwanagan kung ano pa ang isang matinding katotohanan kung bakit ang Diyos na makapangyarihan ang kanilang susundin at paniniwalaan. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Ano po ang itinuturo dito ng Panginoong Hesukristo? Sa lugar po ng Palestino, napakarami pong ibon hanggang sa ngayon. Nung panahon ng Panginoong Hesus, napakaraming ibon. Sa panahon natin ngayon, napakaraming ibon. Ganito karami ang mga ibon doon. Sa sobrang daming ibon, no? Yung mga piloto nila, yung mga airport nila, ay gumawa ng mga plano kung kailan at saan pwede lumipad ang mga eroplano. May mga flight plan. Bakit? Sa sobrang daming ibon, yung mga ibon nagpupunta mula Palestino hanggang sa isang lugar. Nagmamigrate yung mga ibon. At alam ho ba ninyo yun, na kapag ang eroplano dinaanan ng isang pulutong ng mga ibon at pumasok yun sa makina niya, babagsak ang eroplano. Ganoon karami ang ibon sa Palestino. Kaya't yung mga ibon na maliliit doon ay ginagawa nilang parang appetizer. Sa English na isang tawag dyan, ewan kung tama ba to, kung pronunciation ko tama, Brother Benjoy, hors d'oeuvres. Okay, appetizer, hors d'oeuvres, no? Yung mga maliliit na ibon. At dahil nga napakarami nila, kumbaga ang presyo nila ay 2 sa isang mamera. Sige nga, buksan ninyo ang mga bulsa ni wallet niyo. May mamera pa kayo? Wala na, di ba? Baka siguro ang pinakamaliit na barya ninyo ay piso. Ang presyo ng ibon sa Palestino ay 2 sa isang mamera. Ngunit ano po ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Datapwat sila ay napakababa ng mga halaga. Napakababa ng halaga ng mga ibon na ito. Datapwat ang halaga nila ay parang 2 sa isang mamera. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Walang ibong namamatay sa Palestino na hindi alam ng Diyos Ama. Walang ibong namamatay sa Palestino na hindi kalooban ng Diyos Ama. Nakasulat nga sa Lucas 12, verse 6, hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Gayunman kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Dito nga sa libro ng Lucas na binasa ko, ang sinabi 5 sa 2 salaping tanso, 5 sa 2 mamera. Mas maliit pa ang halaga. Ngunit kahit ganoon ang trato ng mga Hudyo sa kanila, na napakababa ang turing at halaga, hindi ganoon ang tingin ng Diyos Ama. Dahil kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos Ama. Bawat isa sa kanila ay alam niya at bilang niya. Kahit ibon pa sila, ganun pa din sila kahalaga. Kung inyo nga babalikan yung ating pinag-aralan sa Mateo 6, di ba? Binigay ding pagsasalarawan ng Panginoong Hesus ang mga ibon. Di ba? Sinasabi ng Panginoon, do not worry. Kung yung mga ibon nga,
pinapakain ng Panginoong Diyos. Ano pa kayong mga totoong Kristiyano? Sabi nga ng isang nagturo sa amin dati, may nakita ka na bang ibon na bugnutin? Wala pa, di ba? Tingnan po ninyo ang turo dito. Matapos po isalarawan ng Panginoong Hesus ang halaga ng mga ibon sa ating Diyos na makapangyarihan, sinabi po ng Panginoong Hesus, at kayo, okay? Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. At kayo, mula naman po sa pagsasalarawan ng halaga ng mga ibon, sino naman po ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo? At kayo, sa konteksto na ito, sino? Nung panahon ng Panginoong Hesus, mga apostol. Sa panahon natin ngayon, yung mga totoo at tapat na Kristiyano. Ito po ang sinabi niya, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Ang tinutukoy po naman niya ay ukol sa buhok natin. Mula sa napakaraming ibon, pumunta naman siya sa napakaraming buhok natin. Di po ba, obvious ba, marami tayong hibla ng buhok? Oops, sorry. Okay. Pause, move. Okay. Marahil sa karamihan sa mga tao dito, sa dami ng hibla ng buhok natin, ay di natin ito masyadong pinapansin. Tama ba? Di nga natin ito binibilang araw-araw. Alam po ba ninyo kung ano ang average number of hair ng isang tao? Sabi nun sa isang nakita kong pag-aaral, mga 100,000 to 140,000, depende sa klase at kulay ng buhok mo. Lumalabas yung mga blonde, mas marami daw buhok. Hindi ko alam kung itim na buhok, kung gaano karami. Alam din po ba ninyo kung gaano karami ang nalalagas na buhok araw-araw? Alam nyo? Binibilang nyo ba? Hindi, di ba? 50 to 100 na hibla ng buhok ang nalalaglag sa atin araw-araw. Kaya huwag kayong matatakot pagkapaligo ninyo, pagsuklay ninyo, parang nauubos na buhok ko. Average is 50 to 100. At kung tayo ngang tao, di natin ito talagang pinahahalagahan. Hindi natin binibilang yung mga buhok natin. Ngunit ang sinasabi sa bersikulo na ito ay maging ang buhok ninyo ay bilang ng Panginoong Diyos nating makapangyarihan. Alam po ba ninyo ang sinasaad ng bersikulo na ito? Kung ano ang ibig sabihin, ganito po ito. Hindi lang po sinasaad dito na alam ng Panginoong Diyos kung ilan ang buhok mo. Hindi ho yun ang konteksto. Kunwari, alam ng Diyos na ang buhok mo 95,736. Hindi ganon. Ganito. Ang sinasabi dito ay bawat buhok mo, nilagyan niya ng numero. Nakuha ho ninyo yon? Halimbawa, alam niya ang buhok mong si number 75. At isang araw, paggising mo, pagligo mo, pagsuklay mo, nalaglag si buhok number 75. Alam niya na wala na yung buhok mong si number 75. Alam niya yung buhok mong si number 75,025. At pag nalaglag yun, alam niya na si 75,025 mong buhok wala na sa ulo mo. Ito mga kapatid ang sinasabi ng bersikulo na ito. Alam niya kung sino ang buhok 1, 2, 3, 10,000, 50,001, and so on. Ito ang konteksto ng bersikulo na ito. Kaya't matapos ito, ituro ng Panginoong Hesukristo. Verse 31. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ano sabi niya? Ang sabi po ng Panginoong Hesus, hindi po nararapat na tayo ay matatakot sa kadahilan ng higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ito po mga kapatid, ang importanteng dahilan at matinding katotohanan kung bakit di po natin dapat katakutan ang mortal na tao na wala talagang kapangyarihan. Hindi natin sila kakatakutan sa ating paghayo at pagbalita ng salita ng Diyos nating makapangyarihan. Dahil kung ang mga ibon nga pinahahalagahan niya, lalong-lalo na ang mga Kristiyano na mga anak niya, naubod ng halaga para sa Kanya. Dahil ito ang mga pinakamamahal niya. Dahil maging sariling anak niya,
ay ibinigay niya. Marahil tinuturo po ito ng Panginoong Hesus dahil madalas mag-iisip tayong mga Kristiyano, sa dinami-dami ng mga Kristiyano sa buong mundo, baka di na ako maalala ng Panginoong Hesukristo. Baka kapag humayo na ako at itinururo ko ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo, ay makakalimutan na ako. Kaya niya po ginamit ang pagsasalarawan ng mga ibon sa Palestino dahil napakarami nga nito. Kaya niya rin po ginamit ang pagsasalarawan ng mga buhok sa ulo ng tao. Dahil nga mas matindi pa ang bilang ng mga buhok nating tao. Ngunit kahit ganun pa, ay bawat isa sa kanila ay alam na alam niya. Kaya ang turo niya, di nararapat na tayo ay matakot tuwing ating ituturo ang banal na salita niya. Muli, mga kapatid, ang konteksto po ng mga bersikulong ito ay ukol sa mga tunay na Kristiyano. Mas matindi pa, tunay na Kristiyano na tapat. Tapat sa mga utos ng pagbabalita ng salita ng Panginoong Diyos. Hindi po pwede itong gamitin ng kahit sino. Dahil ang konteksto para sa mga apostol noon at para sa mga tapat na Kristiyano ngayon. Mga kapatid, alam mismo ng Panginoong Diyos ang nakabubuti para sa atin. Alam ng Panginoong Diyos ang nararapat para sa atin. Kaya nga't sinabi niya ang dahilan kung bakit di natin ito dapat pagkakaabalahan dahil higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ito ho ang prinsipyo. Ang mga tunay na Kristiyano ay matinding pinahahalagahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang mga tunay na Kristiyano ay matinding pinahahalagahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Sa paanong paraan ka ngayon hindi nagtitiwala sa pangako ng Diyos Ama na ganun ka talaga kahalaga para sa Kanya? Sa paanong paraan na hindi ka nagtitiwala sa pangako ng Diyos Ama na ganun ka talaga kahalaga para sa Kanya? Ano ngayon ang ipagdarasal mo upang lubusan mong paniwalaan at pagkatiwalaan ang mga utos ng Panginoong Diyos? Ano ngayon ang ipagdarasal mo? Kasi madalas, di ba, sinasabi nga na it's easier to say it than to do it. Ito nga ang ating pinag-aaralan ngayon. Do we really trust so that we will obey? Do we really trust so that we will really obey? Dahil ang tunay na Kristiyano ay nagtitiwala at sumusunod sa mga utos ng ating makapangyarihang Diyos. Sa ating pagtatapos, akin pong nais ngayon tanungin. Matapos nating mapag-aralan ang mga utos at turo ng Panginoong Hesukristo ngayong hapon at itong mga nakaraang linggo, ang tanong ko, bumaba na kaya talaga ito sa ating puso? Bumaba na kaya talaga ito sa ating puso? Saan kanya matagal nang pinapupunta? Saan kanya matagal nang pinapupunta? Saan kanya nais kayang magbigay ng magandang balita? Sa pamilya mo? Sa kamag-anak mo? Sa kaibigan mo? Kaeskwela mo? Kaopisina mo? O kapitbahay mo? Ano ang ginagawa natin, mga kapatid? Marahil matagal ka nang itinutulak at inuutusan, pumunta ka na, ibalita mo na. Aatras ako ng kaunti. Marahil ang tawag sa iyo ay matagal ka nang tinatawag sa tawag ng kaligtasan. Ano ang nagiging tugon mo? Ano ang nagiging sagot mo? Mga kapatid, kung tunay nating sinasabi na tayo ay kanyang mga disipulo, karapat dapat lamang na tayo ay sumunod sa kanyang mga utos
Dahil tayo ay lubusang nagtitiwala at lubusang naniniwala. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Lubos po ninyo kaming pinahahalagahan at tunay po ninyo kaming ginagabayan. Panginoon, maraming salamat muli sa pag-aaral na ito. Maraming salamat sa pribilehyo sa mga pinag-aaralan namin itong mga nakaraang linggo. Panginoon, alam namin sa sarili naming lakas ay di namin kakayanin ito. Ngunit alam namin, Panginoon, na kayo ang aming tagapastol. Kami ay mga tupa na patuloy ninyong ginagabayan, patuloy ninyong tinuturuan. Aming ipinagdarasal, Panginoon, na sa mga pagkakataon na kami ay natatakot, kami ay nahihiya na ibalita sa ibang tao ang ebanghelyo, ang salita mo. Tulungan po ninyo kami. Tulungan ninyo kami na maging tapat. Tulungan po ninyo kaming maniwala. Nang sa ganoon, Panginoon, maging ang mga taong hindi pa kayo kilala ay mabuksan ang kanilang mga mata. Aming dasalin, Panginoon, na sa pag-uwi namin sa hapon na ito, pag-ingatan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami, at tulungan po ninyo kami, at proteksyonan ninyo kami maging ang aming mga pamilya. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.